Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. Ayan, mayroon na naman po akong naka-line up na tatlong topics ngayon. Mga maiinit na topics ito, mga kabunyog. Una, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ngayong ang presidente na ng Senado ay si Tito Soto. Parang nakakadama ng parang grabe ang kaba. Kabadong-kabado na lalo si Bato at si Bongo pagdating sa ICC, ha? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Mga kabunyog, ang kanta yata ngayon ni Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, "May hinanakit ba ako sa'yo?" Ha? Ha? Mamaya, talakayin natin 'yan. Panghuli, sumipot na si Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina, yung OVP. Pero talagang bastos itong si Sara. Binastos si Congresswoman Renico ng Kabataan Party List. Paano binastos? Abangan nyo mamaya. Yan ang topic natin ngayon, mga kabunyog. Huwag kayong aalis. Tapusin nyo itong ating talakayan dito sa ating YouTube channel at Facebook page na Attorney Enzo Bunyog at Informador. Yan. Ito, napapansin natin, hindi man nila aminin, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ang isang epekto niyan, kabadong-kabado na ngayon lalo si Bongo at si Bato. Tungkol saan? Tungkol sa ICC. Alam naman natin na ang warrant of arrest kay Bato, sigurado na halos yan. Sigurado na yan, hindi lang natin alam kung kailan, pero sa madaling panahon lalabas yan. Ngayon, nang si Chis Escudero ang Senate President, inassure niya si Bato. Magtago lang si Bato sa Senado, poprotektahan niya. Ngayon, hindi na si Chis ang Senate President. Paano yan? Hindi siya poprotektonan malamang ni Soto. Ganon din si Bongo siyempre. Ganon din si Bongo. Si Bongo dahil magtitistigo na si Garma, ayan, madadawit na yan si Bongo. At pag nadawit si Bongo, lalabas din ang warrant of arrest sa kanya. Katulad kay Bato, malamang hindi naman poproteksyonan yan nila Tito Soto. Kaya sigurado kabado na ang dalawang to. Bakit hindi po protektahan ni Senate President Soto? Malinaw naman ang stand ni Senate President Soto. Pag mali-mali, hindi nila po protektahan ang kasamahan nila sa Senado kapag mali-mali. Ano yan Siyempre pananagutan nila yan. Kung sila may ma-issuehan ng warrant of arrest sa ICC, pananagutan nila yan. At ang stand niya ni Senate President Soto, katulad ng nangyari doon sa pagkaka-involved ni Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva sa mga anomalya sa flood control. Ang sabi nga nila Joel Villanueva, hindi raw sila pinoprotektahan ng liderato ng Senado. Pero sabi ni Senate President Tito Soto at ni Ping Lacson, Senate President pro tempore, kung mayroon namang involved naman talaga ang mga official ng Senado at pati mga empleyado, hindi nila yan poprotektahan. Masagasaan na ang masagasaan. Si Chis Escudero noon, inassure si Bato na kapag lumabas ang arrest warrant, poprotektahan nila si Bato. Ang sabi nga kung ang plano siguro ni Bato, pag lumabas ang arrest warrant, magtatago siya doon sa loob ng Senado. At sinabi naman ni Chis Escudero, hindi maaaresto si Bato hanggat nasa loob ng Senado. Pero ngayon, alam ni Bato na hindi niya na maaasahan ang suporta ng liderato ng Senado kasi ang malinaw naman sa liderato ng Senado pag mali-mali. Kaya isa pang dahilan yan, bakit talagang gusto nilang mapalitan uli si Soto, maipalit si Cayetano. Kasi rin nila yan problemang malaki yan sa kanila. Sa ngayon, ang pinag-uusapan yung tungkol sa anomalya sa flood control. Pero kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, yan, problema na naman yan ni Bato at ni Bongo. Si Bongo, sa ngayon, nung una, parang hindi masigurado kung maglalabas ng arrest warrant kay Bongo. Si Bato kasi halos sigurado. Pero ditong paglitaw ni Garma, kasi hindi nag-grant yung political asylum ni Garma, dineport sa Pilipinas. At pagdating sa Pilipinas, nakausap ng DOJ, umayag si Royena Garma na magtistigo sa ICC. Ayun, pumunta na ng Malaysia, nag-usap na sa kanang mga ICC. O ngayon, malamang baka dala-dala na si Garma papunta ng the Netherlands, kasama na doon nila Matubato at Las Cañas.
Eh, alam naman natin ang laman ng testimonya ni Ruyoy Nagarma. Ang testimonya ni Ruyoy Nagarma tungkol kay Duterte at tungkol kay Bato ay kay Bongo. Ang laman ng pinakatestimonya ni Ruyoy Nagarma, syempre yung kay Duterte bilang mastermind. Pero si Bongo, ang binabanggit ni Ruyoy Nagarma, lahat ng order ni Duterte tungkol sa mga target sa AG case, yung sa war on drugs, ay galing kay Duterte, dumadaan kay Bato. Si Bato yung liaison. At kung mayroon ng yung nagawa na yung target at order ni Duterte, nagbibigay ng reward, ang nagpapadala ng reward money, si ano rin, si Bongo rin. Kaya itong paglitaw ni Garma galing United States na deport, ang dito, ang karma dito, ang natinding nagkaproblema dito si Bongo. Si Bongo. Kasi siya niyan ang ang hahagipin ng testimonya ni Garma. Papunta na ng ICC si Garma. Kaya siguro si Bato ay si Bongo, mapapansin nyo, yung mga tira kay Soto, kay Lacson, si Cayetano yun, si Marcoleta, si Padilla, si Bato. Pero si Bongo tahimik. Mapapansin nyo, tahimik si Bongo. Hindi masyadong tumitira kay Soto. At saka may balita pa nga, lilipat daw sa mayorya. Siguro, iniisip ni Bongo, kailangan niya ng proteksyon ni Soto. Kaya hindi siya masyadong bumibira. Kasi alam niyang may malaki siyang problema. Ano yung malaking problema niya? Kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC. Hindi lang yun. Baka lumabas na yung mga resolution sa isinampang kasong plunder sa kanya ni Trillanes. Pag lumabas yung mga resolution sa kasong plunder na yon, warrant of arrest na naman yan sa kanya. No bail na naman yan. So alam ni Bongo marami siyang problema. Kaya mahirap yun na nasa minorya siya. Kaya hindi siya masyadong tumitira, napapansin nyo? Tumitira ba si Bongo kay Soto? Hindi masyado, di ba? Mas sila Bato, mas sila Marcoleta, mas sila Cayetano at mas sila Padilla. Si Bongo hindi. Hindi. Alam niyang may palaki siyang problema. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang kanta yata ngayon ni Jinggoy Estrada at saka ni Joel Villanueva, may hinanakit ba ako sa iyo? May hinanakit ba ako sa iyo? Kasi sa pagbubukas ng sesyon ng Senado nung Lunes, nagsalita, privilege speech si Jinggoy at saka si Villanueva. Ang common na laman o tema nila, hinanakit sa liderato ng Senado. Hinanakit kasi ang tingin nila sa liderato ni Tito Soto at ni Ping Lacson, hindi sila pinoprotektahan. Hindi sila pinoprotektahan. Ang gusto kasi nila, parang katulad nung panahon ni Chis Escudero at saka ang Senate, ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta, assured ang mga senador na hindi sila madadamay sa mga investigasyon. Ngayon, lumitaw ang pangalan ni Villanueva at saka ni Estrada sa testimonya ni Bryce Hernandez doon sa Kamara. Ang inaasahan nila, puprotektahan sila ni Tito Soto bilang Senate President at ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Ang sabi ni Ping Lacson saka ni Soto, masagasaan na ang masagasaan, hindi nila puprotektahan kahit makapwa nila senador yan o empleyado man ng Senado. Ang saklap, hindi. Tama naman kasi yung ano ba yan? Ang Senado ba? Fraternity? Na puprotektahan mo ang brad mo? Hindi naman ganun yan. Kaya lang yun nga, ang hinanakit ni Jinggoy, sabi niya, bakit naman? Kami lang ang pinapako ngayon sa krus. Yun ang sabi niya. Bakit kami lang ang pinapako sa krus? Ano naman lahat naman tayo nasa gobyerno. Lahat naman tayo nasa gobyerno, pare-pareho naman tayo. O bakit kami lang ang pinapako sa krus? Yun ang hinanakit ni Jinggoy. Ang ano niya naman, si Joel Villanueva naman, ang sabi ni Joel Villanueva, ang masaklap lang, ito yung eksaktong sinabi niya. Ang sinabi ni Joel Villanueva, mga kabunyog, mahirap na ikaw, mahirap na ikaw ay paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sana daw hindi ninyo maranasan itong ginawa sa amin. Privilege speech niya yan. Pinapaabot niya sa mga kapwa niya senador. Pero siyempre ang pinapatungkulan niya doon, sila Soto, sila Lacson. Ang hirap daw ng sitwasyon nila na
pinaparatangan sila ni Estrada, pero sa mismong bahay nila ay hindi sila maproteksyonan. O ang sinasabi nilang bahay, sinasabi ni Villanuevang bahay, yung Senado. O, kasi nga, ang hinanakit nila, hindi sila pinoprotektahan ng liderato ng Senado, nila Soto, nila Lacson. Ay iba naman ang policy ni Soto at ni Lacson eh. Para maipakita sa publiko na talagang nagko-cooperate ang Senado sa kampanyang ito laban sa korupsyon, walang sasantuhin, walang palilibrihin. Kasi yan naman ang sinabi ni PBBM. Ha? No one will be spared. O ganun din ang policy ni Soto at ni Lacson. O ngayon may tinamaan, may pinangalanan sa Senado si Villanueva at si Estrada. So ngayon naghihinanakit sila. Ha? Kasi gusto nila protektahan sila. Ay hindi sila pinoprotektahan. Kasi iba ngayon ang liderato ng Senado. Ha? Kaya lang yun na nga. O, ah, yung kanilang mga litaniya, privilege speeches nila, sabi ni Jewel Villanueva, hmm, sana hindi mangyari ito sa inyo. Ah, hindi naman yan mangyayari kila Soto at Lacson. Si Lacson wala namang mga pidap-pidap. Ayaw niya nga ng mga pidap na yan, pork barrel eh. Ah, o yun, kaya hindi masyadong ano, si Soto rin wala rin ganyan na mga ano eh. Hindi maglalakas loob yan sila Soto at Lacson na sabihin yang ganyan kung mayroon din silang problema. Kung pagdating ng panahon may mauungkat din silang anomalya. O yan yung pagkakaiba ni Soto at Lacson, wala silang ganyang bagahe eh. Ah, wala silang ganyang bagahe. Kaya anyway, nung dati, masaya na sana sila Chis Escudero, masaya na sila Villanueva, masaya na sila Estrada. Tuloy, ang sabi nga ni Estrada, tinanong niya si Diskaya, diyan sa affidavit mo, wala kang pinapangalanang senador. Panay kongresista yan. Wala man lang bang na-involve na senador diyan sa yung ano, sa pagkakaalam mo? Sabi ng mag-asawang sabi ni Diskaya, wala po, Mr. Chair. Ha? Ay sabi ni Marcoleta kay Jinggoy, oh, ligtas ka na. Safe ka na, Jinggoy. yung pala yung pala hindi safe. Oh. Kaya yan mga kabunyog mga kababayan. So ngayon, naghahayag ng hinanakit nila itong si Jinggoy at Villanueva. Ang problema, iba nga ang patakaran ng Senado ngayon. Hindi na tulad nung panahon na sila yung nasa mayorya. Nung sila yung nasa mayorya, si Chis Escudero, protektado sila. Nung Senate Blue Ribbon si Marcoleta, protektado sila. Ngayon, iba na. Yan ang problema nila. O mga kabunyog, binastos ni Sara Duterte si Congresswoman Renico ng Kabataan Party List. Nag-appear si Sara sa pagdinig ng Kamara doon sa kanyang budget. Oh, nag-appear. Kaya lang, nung tinanong ni Congresswoman ko, tama naman yung tanong, valid naman. Yung po bang mga travels nyo abroad? Oh, sabi ni Congresswoman Renico ng Kabataan Party List. Bugada to eh. Oh, tanong niya, yung po bang mga biyahe nyo abroad? Paano yung mga pamasahe, yung security nyo, accommodation, saan po galing ang gastos nun? Valid naman na tanong yun eh. Valid naman na tanong yun. Ang sagot ni Sara, Madam Chair, pwede po ba ako magtanong? O di syempre, pinagbigyan siya. Alam niyo kung anong tanong ni Sara? Anong sagot niya? Sa halip na sagutin, ininsulto si Rinico. Ang sabi niya, may I know kung si Congresswoman Rinico ay kaano-ano, relative niya ba si Congressman Saldico? Alam naman natin yung ganung pang-iinsulto. Ha? O siyempre, sinagot ni Congressman Rinico, hindi. Wala akong kaugnayan kay Congressman Saldico. Pero hindi dapat ganon ang actuation ng isang o ang gagawin ng isang Vice President. Hmm? Ayaw niya talagang binubusisi ang kanyang opisina tungkol sa mga paggastos. Ayaw niya. Parang sa kanya, yung budget, ano yun, parang kanya. Hindi niya ba naisip na pera yan ng bayan? May karapatan ang Kamara bilang kinatawan ng mamamayan na tanungin. Mali ba yung tanungin? Yung po bang mga gastos ninyo sa mga biyahe nyo? Pamasahe, accommodation, yung security nyo? Yan po ba, saan po ba galing ang ginagastos doon? Paano nyo po yung sasagutin mo yun, tama yun. Valid yung tanong na yun. Yun din ang gustong malaman ng taong bayan. Kaya lang, sa halip nga na sagutin ni Sara Duterte, binastos ang kinatawan ng Kabataan Party List na si Congresswoman Renico. O alam naman natin na si Saldico,
nalalagay ngayon sa issue ng itong anomalya sa flood control at iba pang mga issue sa insertions, iba pa. O ngayon, tinanong niya, pwede po bang magtanong? Kunwari, humingi pa ng approval ng chair. Ang tanong ni Sara Duterte, ha? Pwede po bang malaman ang relasyon ni Renico, Congresswoman Renico kay Saldico? Malinaw, insulto yun eh. Ha? Ang hirap ng na to, bastos, Ha? Walang respeto. Ha? Sa halip na sagutin yung tanong, maayos naman yung tanong, lihito mo naman yung tanong, valid naman yung tanong, wala. Ha? Parang sa kanya, wag mong tatanungin kung paano niya ginagastos ang pundo ng kanyang opisina. Parang kanya, no? Anyway, ganyan talaga si Sara. Ganyan talaga ang mga Duterte.